nabasa na kanina ng ating pong NC na po. Ayon po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 2, actually talatang 1 hanggang talatang 11. Pero meron na po tayong ilang talata na bibigyan ng pansin. Ang sabi po ng talatang 2, nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Talatang 11, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Tayo lahat ay umuko at manalangin. Labis-labis ang aming pasasalamat, aming Diyos na dakila. Ikaw, Panginoon, ang unang nagparamdam, nagpadama, Panginoon, ng iyong pagmamahal sa sangkatauhan. Ikaw ang unang nagbigay, Panginoon. At ang ibinigay mo, O Diyos, ay ang pinaka-the best. Salamat, aming Ama, sa iyong bugtong na anak, na walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo. Salamat po, Panginoong Jesucristo, na iyo pong iniwan pansamantala ang langit bumaba, nagkatawan tao, at iyo po inialay ang iyong sarili doon sa krus ng Kalbaryo, upang kami ng mga makasalanan ay magkamo ng kapatawaran sa amin pong mga kasalanan. Hayaan mo po, Panginoon, yung tunay na diwa ng iyong kapanganakan ay amin pong maramdaman at maranasan. Makita po namin ang kahulugan nito, ang katuturan nito. Hayaan mo po, Panginoon, na habang binubulay-bulay po namin ang mga talatang ito, mangungusap pa po sa aming itong kalagitnaan. Ikaw po ang siyang magbubukas ng puso ng bawat isa po sa amin. At gagamitin mo po lamang ang iyong balingkod bilang daluyan ng iyong mga salita. Salamat po sa paspas. Salamat po, Panginoon, sa tagumpay ng amin pong pakikinig ng mensahe na nais mong maibahagi sa amin po kalagitnaan. Ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, kaluwalhatian, pagsambat, pagdakila. Ito po ang aming samo at panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabi na Amen. Amen. Ito, palakpakan natin ang Panginoon. Isang kaibigan glory. Tuwin mo nga sa katabi mo, Merry Christmas. The true essence of Christmas. Yan po yung atin pong topic. Yan po yung atin pong pag-uusapan. Ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Yan po yung isang napakahalaga na dapat po natin maranasan ito, no? Sabi nga po, many people miss the true essence of Christmas. Marami daw po mga tao, hindi po nila nararanasan, hindi po nila nararamdaman yung tinatawag na tunay na diwa ng Kapaskuhan. Sandamakmak po yan. Kaya sa umagang ito, nawa, ma-realize natin, makita po natin yung kahalagahan ng Pasko. At kung papaano po natin ito dapat ipinagdiriwang. Bakit hindi nararanasan ng maraming tao ang tunay na diwa ng Kapaskuhan? Una, because of lying focus on gifts. Yan. Ito po ang unang dahilan. Marami daw po kasi mga tao ang kanilang tutok, ang kanilang pong isip, yung pong makatanggap.
ng regalo. Pag hindi nakatanggap, masama ang loob. Sambako lang mukha. Hindi kayang ipinta ang pagmumukha. Di ba? So, alam niyo po ba, sa totoo lang po, meron na pong pinakadakilang regalo ang Diyos sa atin. At yung regalo na yun ay hindi kayang pantayan ng trilyon-trilyon na pera. Walang iba po, yung regalo ng kaligtasan na ating naranasan, mararanasan sa tulong at biyaya at grasya na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Pero palakpakan natin ang Panginoon. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang masyadong mag-focus sa regalo. Dahil may regalo na ang Diyos sa iyo. Diba? Ano pa? Yung iba po, masyado nagpo-focus doon sa kaperahan o sa mga material na bagay. Alam niyo po, sa totoo lang po, ang pera, ang material na bagay, yan po ay kasunod na lamang na ipapamana sa atin ng ating mapagmahal na Ama. Amen po ba? Ano pa po? Bakit malungkot ang iba? Kasi nga po, some of them, no, because of their personal struggles. Kaya po, Blue Christmas. Mahirap na kung naging Dark Christmas. Dapat White Christmas. Di po ba? Kasi na, there are lots of struggles. Grief or loss. Na kung minsan ito po ay nag-overshadow sa bawat isa sa atin. Yung bang nilulukuban ka na hindi mo kayang mapagtagumpayan pag meron kang ganyang karanasan. Kaya ang dami pong mga paguluhan na nangyayari sa ating bansa sa mga kapanahon na ito. Meron na namang latest kay Cabral, di ba? So, hindi natin alam kung ano nasa ilalim niyan. Pero isa sa mga kaguluhan, tayo po may mga personal na mga struggle. Sino po walang struggle dito? Sino po dito yung smooth ang buhay? Alam niyo po para maranasan natin yung tinatawag na abundant life o yung buhay na ganap at kasiya-siya, kailangan natin talagang mag-rely sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Some people forget the true and real meaning of Christmas. Marami pong ganyang mga tao. Nakakalimutan nila ang tunay na kahulugan at tunay na diwa ng Kapaskuhan. Amen? Bakit? Kasi nga po, dahil nga Pasko, marami pong magdiriwang na may kasamang inuman. Hello? So, hindi lamang inuman, di ba? Talagang magpapakalasing-lasing ka. So, pagkatapos ng inom, masakit ang ulo. Di ba? O kaya, makakagawa ka na hindi maganda. Di ba? So, after that, ang tanong, ito lagi yung tanong, sa gagawin po natin, maluluwalhati po ba yung birthday celebrant? Hello? Lagi natin isa sa alang-alang yan. Every time, huwag na tayo mga tuwiran. Di ba? Pag hindi maluluwalhati ang celebrant, huwag na natin gawin. Amen? Iisa ang layunin natin sa araw ng Kapaskuhan. Mapasaya natin yung may birthday. Walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang How should we experience the true and real essence of Christmas? Paano na po natin mararanasan yung tunay, no, at real, yung tinatawag na, ano sa Tagalog ang real? Diwa ng Kapaskuhan. Diba?
Yan po yung atin pong mga pag-uusapan. Meron 3 puntos para tunay nga po natin maranasan yung diwa ng Kapaskuhan. Talatang 2, chapter 2 na aklat ng Matthew. Sabi po diyan sa Tagalog, nagtanong-tanong sila nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya ay sambahin. Ang unang-unang katangian ng isang tao na makakaranas ng tunay na diwa ng Kapaskuhan, siya yung tao na kung saan hinahanap niya ang ating Panginoon. Amen? They were seeking Christ. No? Seekers for Christ. Yan po ang katangian. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo kanina, ang dami po mga tao malungkot. Bakit? Kasi po, marami sa atin, o yung iba sa atin, they were seeking for a material thing. They were seeking for loved ones, boyfriend, girlfriend, di ba? Kaya they were seeking for another, di ba? Pangalawa, pangatlo. Nakakala natin magpapaligaya sa atin. Yung pala, ang dulot pala nito ay magbibigay ng siphayo sa ating pong mga buhay. Amen? So, tantanan na po natin yung mga ganung mga bagay. Kailangan natin talagang maging diretso tayo sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Ano mang bagay na makakahadlang sa atin, iwaksin natin, tanggalin po natin yung mga bagay niya. Tingnan niyo po yung kanilang katangian. Ang sabi po roon ng English version, where is he who has been born King of the Jews? Nasaan siya? Nasaan ang aming hinahanap na ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Yun ang kanilang. Ibig sabihin, makita po natin, tinignan ko nga, ibig sabihin pala, from Persia or modern day Iran, they travel. Ang haba, ang layo. Ibig sabihin, yung kanilang travel, around 1,600 to 2,400 kilometers sa pagitan po niya. Ay mula rito hanggang Balintawak, hanggang Pangasinan, 230 to 140 kilometers. So ilang Pangasinan kaya yun? Diba? Yung Pangasinan? Yung Lagyo, 1,600 hanggang 2,400 kilometers. Ito, nagtatravel, tama ka pa rin. So, ganyan po kalayo yung kanila pong travel. At alam niyo po, sabi nga, they took a long journey. So, yung travel po na yan, weeks or months, isang buwan na po pwedeng travel. At ang kanilang ginagamit na hindi kabayo, kamelyo. Kamelyo na may mga pasan-pasan na mga regalo. Ganun, So, ganun ang travel nila. Pero hindi po naging hadlang sa kanila yun. Mula sa kanilang kinalalagyan, from east to the Middle East. Pwede ganun ba? From Iran hanggang papunta po ng Jerusalem. Yun ang travel. Pero inuulit ko, hindi po ito naging hadlang para sa kanila, para hanapin at sambahin at regaluhan ang atin pong Panginoong Jesucristo. Panapakan natin ang Panginoon. Kumusta po tayo? Yeah?
So, sino pinakamalayo dito? Yung pinakamalayo from Cavite. So, pero mula sa Cavite, nakarating. Di ba? At kasama po natin na sumasamba sa Panginoon. Yung iba po, taga dyan lang. Di ba? Kapit-bahay lang. Oh. Pero para bagang napakalayo na simbahan. Para napakahirap puntahan na simbahan. Anong dahilan? Kaya nga sabi nga pag ayaw, may dahilan. Di ba? Pag gusto, may paraan. Amen? So, may mga nagpaalam naman sa akin na hindi talaga makakadalo. May mga dahilan talaga. Ang mahirap kung nagdadahilan ka lang. Di ba? Masakit ang ulo ko. Pwede ako nakapagsimba. Di ba? Ayun pala, nagsasakit-sakitan ka lang. Kaya later on, sumakit talaga yung ulo. Huwag kayo magsasakit, huwag kayo magdadahilan, huwag kayo mag-aalibay. Kung ano yung totoo, yun yung, di ba? Kung ano masakit, yun talaga masakit. So, ibig sabihin, they took a long journey, but ang good news, sa kabila ng mahaba ang travel, hindi po ito naging dahilan para hindi nila hanapin, sambahin at regaluhan ang Panginoon. Amen po ba? So, sana ganyan din po tayo. Ganyan kahalaga. Yung pagpapatunay na hinahanap natin ng Diyos. Di ba ba? Pagpapatunay na mahal natin ang Panginoon. Katibayan ng atin po talagang totoong pagsamba sa ating Panginoon. In other words, itong mga pantas na ito, tingnan mo yung katabi mo, pantas pa. O pintas. Dalawa lang yan. O pantasa. Ano ba? So, yung mga wise men, ito yung mga katangian. Para ma-include tayo as a wise man, dapat maging ganito po tayo. Huwag kayong maghahanap ng iba. Ang hanapin ninyo, walang iba kundi ang ma-establish ang inyong relationship sa ating Panginoon Kristo. Amen? They leave their comfort zone and took their journey. Sabi nga nila, mga astrologer daw ito, or astronomer. Ano ba sila? Ibig sabihin, hindi po mga pangkaraniwang tao ang mga ito. May mga sinabi ang mga tao na ito. Pero sa kabila po na sila ay nasa comfort zone, iniwan nila ang tinatawag na comfort zone. No? Mag-travel na napakahaba sa init at sa ginaw para makita lamang ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. So, yan po ay isang napakagandang katangian. And aside from that, napakahalaga po nito. Sa pagka-travel po natin, no, tayo po, sa spiritual aspeto, kailangan po natin ito. Ano ito? They leave their comfort zone. Are you with me? Pag hindi po natin kayang iwan yung ating mga kasalanan, mahihirapan po tayong mag-travel properly sa ating journey. No? Na kung saan makadaupang palad natin ang Panginoong Jesucristo. Amen? Sino po nakahandang mag-iwan ng comfort zone? Pumalakpak kay Lord. Ang hirap kasi iwanan ng sin na yan, di ba? Kaya nga sabi nga, may niyayaya ko, sama ka sa amin. Hindi ko tayo kayo. Tara na, pastor. Bakit? May number 2 ko. Di ba, comfort sin niya? Bakit tayo pa sa baba? Kasi hindi ko pa kayang iwasan ng droga. Bakit tayo mo sumama? Kasi nga marami pa akong gustong mananas ang mga kalokohan sa buhay.
Hello? Hindi po natin mararanasan ang tunay na diwa ng Kapaskuhan hanggat ine-enjoy po natin yung mga kasalanan. Hello? Kaya sabihin mo sa katabi mo, ayos ka na ba? Diba? Baka hindi pa ayos eh. Yung yugin mo kaya, di ba? Para matakuhan, di ba? So, John chapter 8 verse 12, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Amen? Sabi ni Kristo, ako ang liwanag ng sanlibutan. Ang sino mang sumusunod sa akin, yung follower ni Christ, hindi na lalakad sa dilim. Bagkus ang kanyang lalakaran ay liwanag kasama ang ating Panginoong Jesucristo. Pag sinasabi mong followers ka ni Kristo, and yet at the same time, enjoying ng mga kasalanan na ito, you are not true followers of our Lord Jesus Christ. Peke ka. Yan ang katabi mo? Mukha bang fake? Hindi naman ano. Diba? Kasi kung may true, may fake. Hello? So, yan po yung mga katotohanan na ito. Ang tanong, why many people today are in trouble? Like Herod. Di ba ba? Bakit maraming mga tao ngayon nagugulumihanan? Magulo ang buhay. Ito po yung mga kadahilanan. Because of fear of losing or status. Isa po yan sa kadahilanan. Yung bang takot kang mawalan. Takot kang iwan ng boyfriend mo o ng girlfriend mo. Diba? So, takot kang mamatay. Takot kang mawala sa posisyon. Yun po yung po pwede maging cause ng tinatawag na trouble sa ating po kapanahonan. Because of wanting to control of everything. Yung si Herod, no? Yung pagkagustuhan mo na mapasayo lahat, makamtan mo lahat, to the point na ikaw po ay papatay. Are you with me? To the point na ikaw ay gagawa ng mga hampang, ng mga kasinungalingan. Diba? Na akala mo, pag napasa iyo, magiging masaya ka. Hindi mo alam na yun pala ay regalo ni Satanas. Bigay ni Satanas. Ang pera, o pwede mo yan na bigay ni Satanas. At ang magiging resulta niya, trouble. Pero yung pera na galing kay Lord, the Lord added no sorrow from it. Balakpakan natin ang Panginoon Diyos. Amen? Sarap-sarap mo gano'n. Yung bang mapayapa ang buhay, ay meron ka ng trillion, billion na pera. Ang gulo naman ang buhay mo. Stress ka naman. Depressed ka naman. So, hindi mo alam kung saan ka susulong. Saan ka pupunta. No? Walang kapayapaan. Kaya ang pera, ang material na bagay, sa totoo lang po, hindi po yan talaga ang lundo ng tunay na kaligayahan. Ang pinakalundo talaga for us to experience yung tunay na kaligayahan is for you to establish your relationship with our God. Amen? Pero palakpakan natin ang Panginoon. Because of wanting to control of everything. Yan ay isang cause. Alam niyo ang katotohanan? We cannot control. Hello?
Hindi po natin kayang kontrolin ang mga senaryo sa buhay natin. Hindi po natin kayang kontrolin ang mga circumstances sa buhay po natin. Kahit mamaya lang, kung pwedeng merong mangyari na hindi natin inaasahan. Only God is in control. Amen po ba? Kaya, sandal lang po tayo sa atin pong Panginoon Diyos. Ano ba? Because of ignoring God and His Word. Kaya marami mga nagugulumihan sa buhay. Napakinggan mo na ang mensahe. Ulit-ulit ng salita ng Diyos. Nababasa natin sa kanyang mga salita. Bawal ito, hindi ito dapat gawin. Naligtan niya yung mga bagay na ito, pero and yet at the same time, ang tinigas ng ulo natin. Hello? Dahil nasa katigasan ng ulo. Ayun. Ang kasunod noon, katakot-takot na mga problema sa buhay. Amen po ba? Seeking Christ this Christmas season. Unahin nating saliksikin ng Panginoon. Unahin nating hanapin ang Diyos. Amen? At habang hinahanap mo ang Panginoon, unti-unti napapalapit ang puso mo sa Kanya. Amen po ba? So, yan ang una. Pangalawa, nakatala sa talatang 2, verse 2c and verse 11. Yung binasa ko kanina. Na ang sabi po dyan sa English version, for we saw His star in the east and have come to worship Him. Amen. Sabi ng verse 11, after coming into the house, they saw the child with Mary, his mother, fell to the ground and worshiped Him. Amen. Pangalawa po, worshiping Christ this Christmas season. Not just only this Christmas season, sambahin natin ang Diyos. Ang linaw-linaw ng mga talata na bakit sabi ng iba, tao lang si Kristo. Diba? Dalawang talata na nagpapakita dito. Yung wise men, yung mga matpantas, yung mga matatalino, na ang sabi nga roon, for we saw His star in the east and have come to worship Him. Nakita namin sa silanganan ang tala. Naparito kami para sambahin Siya. Ibig sabihin, sinasabi ng mga talata, totoong Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Diyos na nagkakawang tao, hindi tao lang. Ang tao lang, hindi pwede sambahin. Amen. Ang dapat tumanggap ng pagsamba ay walang iba, kundi ang Diyos. Amen. Amen. At malinaw na malinaw sa talata na si Jesucristo ay tunay na Diyos. Hallelujah. Glory to God. Kita niyo yung sabi rito sa Tagalog ng verse 11. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. May dalawang nakita. Di ba? Yung bata na nasa piling ni Maria na kanyang ina. Tapos sabi ko na sumunod na mga pangungusap. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Amen. Amen. Hindi sinabi yun, nagpatira pa sila at sinamba ang mag-ina. Claro? Amen. Yung bata. Pag matalino ka, alam mo kung sino ang dapat sambahin. Pag hindi ka matalino, sasambahin mo yung dalawa. Tama ba?
Are you with me? Amen. Yan ang sinasabi ng Bible. Bago ka makalapit kay Christ, daan ka muna kay nanay. Hindi ganoon ang sinasabi ng Bible. Wala pong ibang tagapamagitan sa Ama, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Na kapwa Diyos ng ating Ama. Hindi mo pwede kay nanay muna, tapos mamamagita si nanay, punta kay anak. Di ba? Si anak naman mamamagita doon sa ama. Hindi po ganun na tinuturo ng Bible. Si Maria po, nire-respeto po natin siya. Kinikilala po natin siya. Blessed art thou among women. Dahil sa kanya po, inilagay sa sinapupunan niya ang ating pong Panginoong Jesucristo. Pero hanggang doon lang po ang kanyang papel. Amen? Amen. Pagka pinag-usapan ng divine, it is not just all about Mary. Hello? Amen. But it is all about Jesus Christ and God the Father and God the Holy Spirit. Amen? Kapahan natin ang Panginoon. Ang Panginoon naman eh, ang Bible, di ba? Dahil tayo tinatanggal dyan. Pagpasok ng bahay, sinamba ang bata. Kaya, yun ang mga taong matatalino. Kaya, tayo po ay kasama sa mga wise men. Amen. Amen? Amen. Na ibinulat ng Panginoon Diyos ang ating po kaisipan at mga mata. No? Kahit nga si Pope Leo, yung ngayon, yung bagong papa, marami ako nababasa sa kanya. Si Cristo lang ang kanyang kinikilala. Diba? O, mabuti nga, naunawaan niya na. So, sana hindi nang kumalat sa mga katuruan. Wise men are willing to sacrifice for the sake of our Lord Jesus Christ. Ang mga taong mga matatalino ay handang magsakripisyo. Amen? Alang-alang sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Yun ang taong matatalino. Alam niyo po, paglilingkod sa Panginoon, ito po ay sakripisyo. Yung pagpunta ninyo every Sunday, sacrifice siya. Pero nakikita ng Panginoon Diyos yung ating mga puso, yung ating mga desire natin po siyang mapaglingkuran. Amen? At dahil nakita ng ating Panginoon yung ating mga sakripisyo, ang kasunod po niyaan, yung tinatawag na pagpapala na ibubuhos ng Diyos mula sa kalangitan sa ating po mga buhay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya malagi ko sinasabi, no? After the sacrifice, there is a lot of sacrifice. Amen? No, may mga sacrifice. May mga rice yan, di ba? Kaya, kung walang sacrifice, may sacrifice? Pwede rin, meron. Di ba? Kaya lang, magulo pa rin ang buhay. Di ba? Wasak ang buhay. Hindi alam kung saan pupunta yung buhay nila. Kaya napakahalaga po na pinagsama yung mga bagay po na ito. Those who truly desire to worship God will not regard how long, how pain, or how perils in seeking to worship Christ. Amen? Yun daw mga tao na may desire talaga sampahin ng Panginoon. Hindi nila alintana ang haba, ang layo ng milya-milya at bibiyahe. Amen? Hindi nila alintana yung mga pasakit na po pwede nilang kaharapin. Alam niyo po sa bundok, yung simbahan nila nasa kabilang bundok. Ang magsisimba galing sa kabilang bundok. Magta-travel sila kalahating araw papunta sa simbahan.
Pero ang mabuting balita, alam niyo po ba? Always present yung mga sumasamba sa Panginoon. Amen? O, pinapahalagahan nila yung linggo-linggo pananambahan. Pinaglalaanan nila ng oras at panahon. Dinidesign nila yun. Inaasam-asam nila yun. Bakit? Kasi mahal nila ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Alam niyo po, pag mahal mo ang isang bagay, pinapriority niya. Tama po ba? Pinapriority pag mahal mo. Pero pag hindi mo mahal, hindi mo siya ipaprioridad. Are you with me? Kaya, kumustahin mo yung mahal mo sa buhay. Prioridad ka ba ng asawa mo? Prioridad ka ba ng iyong mga anak? Prioridad ka ba ng iyong mga magulang? Pagka pina-priority, hindi sapat yung I love you na. I love you daddy. Diba? I love you mommy. Yung salita, dapat meron pong gawa. May pruweba. May patunay. Sasabihin mo, mahal mo ako, hindi mo naman ako binibigyan ng pasin. Diba? Tama ba? Kaya kayo po, sa mga boyfriend ninyo, sa mga girlfriend ninyo, pag hindi kayo pina-priority ng inyong mga boyfriend o girlfriend, ibig sabihin, may mahal na iba yan. Ano ba yan? Tama ba? Maaaring may mahal na iba. Yun po yung mga katotohanan niya. So, pangatlo, how should we experience the true essence of Christmas? Una, singing Christ. Pangalawa, worshiping Christ. Yung totoo pagsamba, hindi yung pagsamba sa puso. Diba meron mga sumasamba sa puso lang? Wala sa puso. Diba? Hindi mo yung pagandaan ng boses. Tama ba? Eh ano, maganda boses mo, pero naman, malayo naman ang puso mo kay Lord. Diba? Siyempre, mas maganda na yung maganda boses mo, malapit pa ang puso mo kay Lord. Amen. Amen? Kaya pinaglalapang pinig yung maganda boses eh. Kasi kado ako pagdating sa boses. Hindi po ako maganda kumanta. Diba? Pero puso na lang ang kakanta kay Lord. Kaya ko mag-preach pero mahirap kumanta. Amen? So, pangatlo, giving our very best to Christ. Ibigay na po natin ang pinaka-the best sa Panginoon. Yan po ay isang napakaganda. Kaya nga, sa totoo lang po, hindi ka magiging masaya kapag ang isip mo ay tumanggap na tumanggap. Amen? Kung gusto niyo maging masaya, magbigay ka. Amen? Kung gusto mo maging malungkot, maghangad ka. Mag-expect ka na mag-expect. At kaya expect mo, hindi man nangyayari yung mga expectation mo. Are you with me? Sa totoo lang, pag si Kristo nasa iyo na lahat. Amen? Bakit still na yun? Sige, palakpakan natin na Lord. God will be going. So, giving our very best. Sabi roon ng verse 11c, when they saw the child with Mary, his mother, they presented to him gifts. Amen? When they saw the child with Mary,
Ano yung sumunod na senaryo? They presented to Him. Amen. Kahit sa lumang tipan, wala pong sumasamba na walang dala. Amen. Kasama sa pagsamba ang pag-aalay. Hindi pwedeng walang alay. Sa bagong tipan, wala kang pera. Romans chapter 12, ialay ninyo ang inyong mga sarili. Offer, present yourself as a living sacrifice. Amen? Holy and acceptable unto God. So, sabi mo sa katabi mo, dapat merong alay. Amen? Bakit? May presentation. May alay sila. Ano yung alay nila? They presented to Him gifts of gold. Oh. Sino po ito may mga ginto? Ang unang alay, ginto. It signifies His kingship, royalty, and divine nature. Kaya pala, yun ang alay. Ano? Ipinapakita yung kanyang divine nature. Talagang ginaklaro ng mga bagay na ito o ng mga pantas na ito. Siya yung hari. Hindi lamang pangkalaniwang hari na naghahari-harian. Siya po ay King of Kings and Lord of Lords. Ayan din nasa dingding natin. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa Kristo. Yun na pala ang mga significant niyaan. Kaya bakit ganun ang mga regalo? Amen. Kaya, they were seeking Christ, they were worshiping Christ, and after that, they were giving their very best to the Lord. Kung gusto natin maranasan ng tunay na diwa ng Kapaskuhan, mag-alay tayo kayo. Amen? At ang pinaka-the best na iaalay mo, kapatid, yung buhay mo. Yung sarili mo. Bakit natin kailangan ibigay yung buhay natin kay Lord? Kasi po, siya ang unang nag-alay ng kanyang sarili, ng kanyang katawan, doon sa krus ng Kalbaryo, upang ikaw at ako na makasalanan ay magtamo ng buhay na walang hanggan, mapatawad sa ating mga kasalanan. Kung walang alay ang Diyos, wala po katuturan yung ating pong pananambahan. Amen? Kung hindi nag-alay ang Ama ng kanyang anak, walang kwenta ang ganito pananambahan. Kung hindi namatay ang anak doon sa krus ng Kalbaryo, walang kabuluhan ang pag-upo ninyo diyan. Pero dahil siya po ang una nag-alay, walang dahilan para hindi naman natin i-alay yung pinakamainam na meron tayo para sa ating Panginoong Diyos. Amen? So, frankincense, it signifies His role connecting to God as our spiritual leader. Yun pala yun. Yung kanyang gampanin for me, for us, to connect. Makakonect tayo. Siya yung daan. Siya yung katotohanan. Siya ang buhay. Walang makakaparoon ng direkta sa Ama. Hello? Hindi pwede tayong dumirekta sa Ama. Nakakala na ibang relihiyon. Diretso na! Kailangan muna natin kumonek kay Christ. At yan ang kalooban ng ating Ama sa langit. Daan muna tayo kay Kristo bago tayo diretso sa Ama.
Siya yung aalalay sa atin doon sa Ama. Siya yung gagabay sa atin doon sa Ama. Pagkasama mo ang ating Panginoon Kristo, humarap ka sa Ama. Welcome na welcome ka sa presensya ng ating Panginoon. Kung personal ka lang, pupunta doon. No? Hindi ka tatanggapin. Kung relihiyon na magiging batayan mo para pumunta doon kay Ama, hindi ka tatanggapin. Amen? Ang kailangan po natin, persona. At walang iba, kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo. Amen? God all be the glory. Yan po sinasabi ng Bible. Siya yung nagkoconnect sa atin doon. Pangatlong alay, mir. Ano ibig sabihin nito? It signifies suffering, death, and burial. Kaya pala mayroong mira. Diba? Sabi nga it is all about foreshadowing Jesus' crucifixion and mortality. Pinapakita na, alay pa lang, bata pa lang siya, ito na, oh. Nakatalaga na. Diba? Nakatakda na. Foreshadow ng crucifixion ng ating Panginoon. Foreshadowing na yung kanya si Kristo bilang tao, mamamatay. Pero bilang Diyos, hindi po siya mamamatay. Are you with me? Amen. Yun po yung yun po yung malinaw na sinasabi po. So, seeking, worshiping, and giving to a king not empty-handed is, kumbaga sa not enough. Hello? Are you with me? Seeking, worshiping, and giving to a king, no? Yung empty-handed, not enough. Ang proper, seeking, worshiping, and giving to a king, no? Na meron kang tinatawag na regalo sa Panginoon. Amen po ba? Masanay na po tayo. Kaya dapat every Christmas, ano po, Lord, ano pwede ko i-regalo sa iyo? Lord, ano pong pwede ko i-share? Mag-i-Christmas sila. Marami kang, may bonus ka. Di ba? Lord, pwede po ba akong magpasaya na kahit 10 tao? Magbibigay ako ng tigo 100. O, di ba? Nakita mo yung dapat ipagawa. O, ayan, nangyari na. Di ba malayo ba? Dapat nagawa din Di ba? So ano yung pwede ba ako magpalagay ng kurtina, mapaayos nito nasa harapan. Ang dami na po pwede po natin ipagawa. Ang dami na po pwede natin i-share. Di ba paligaya natin ang Panginoon? Mapasaya natin ang Diyos. Amen? Hindi yung tayo ang gusto natin sumaya. Are you with me? Actually, kung gusto mo sumaya, pasayahin mo ang Diyos. Tama ba? Amen. Kung gusto mo sumaya, kung gusto mo sumaya, pasayahin mo yung katabi mo. Hello? Yung ba maging instrumento ka ng pagpapala? Maging daluyan ka ng pagpapala? Amen? Yung lalabas sila na simbahan may ngiti sa labi. Amen po ba? Kasi nga, naging instrumento ka to bless other people. Pinag-pray ko yan. Sabi ko, Lord, bless me. At ako po ay nakahanda na maging channel of blessings. Kaya tinanong na Panginoon. Pagpalain mo ako, dadali sa iyo pagpapala. Kaya ganun nga nangyayari. May mga mag-sponsor, may mga magbibigay, dadala sa kamay ko. Di ba? At masaya ako na na-share yung mga pagpapala niya ito. Amen po ba? Gusto niyo maging masaya? Mag-share kayo. Hello? Di ba? Yan na yun Kung gusto mo maging malungkot, sige!
Babayaan mo nga yung pera niya sa bulsa mo. Di ba? Babayaan mo lang yan para meron ka. Pero, ang ganda, parang may kulang. Amen po ba? So, sabi na ng quotation, Christmas is not truly Christmas if we don't have anything to present to the celebrant. Amen? Hindi po magiging tunay ang diwa ng Kapaskuhan kung wala kang alay doon sa birthday celebrant. Amen? Ang Christmas, hindi ka magiging masaya kung ikaw ay magdiriwang na lihis sa kanyang kagustuhan. Hello? Christmas is not truly Christmas if we are only expecting to get. Amen. Amen. Hindi magiging masaya. Hindi natin mararanasan ng tunay na diwa ng Kapaskuhan kung ang ating kaisipan at kautakan. Amen. To get and to get and to get. Sino po rito yung gusto maranasan ng tunay na diwa ng Kapaskuhan? Ano dapat gawin? Magbigay. Amen? Magbigay. Ang unang ibibigay ay walang iba kundi ang iyong sarili. Pag naibigay mo ang sarili mo sa Panginoon, wala nang dahilan at wala nang tinatawag na question para maibigay mo naman yung nasa bulsa mo. Amen? So, in conclusion, star point where Christ is. Yung star na gumabay sa mga pantas, itinuro kung nasaan si Kristo. Amen? But the Bible, the Scripture, points who Christ is. Kung gusto natin lubusan makilala si Kristo, magbasa tayo ng Bible. Ipinapakita rito kung sino at ano ang tunay na Diyos. Sino ang dapat natin sambahin, pagpurihan, duwalhatiin. At habang binabasa po natin ito, lalo po tayong napapalapit sa ating pong Panginoon Diyos. So we are all included in God's redemptive plan and act to save us. Sabi mo sa katabi mo, blessed ka. Mapalad ka. Kasi kasama ka sa tinubos ng Panginoon. Kasama ka sa binigyan ng regalo. Hello? May hawak kang regalo ng invisible. Amen po ba? Mamaya, visible na yung regalo. Ano yun? Invisible na gift from the Lord. The gift of salvation through our Lord Jesus Christ. Kaya yun po yung hamon sa bawat sa atin. Ulitin ko, sino po ang nais makaranas ng tunay na diwa ng Kapaskuhan? Ang una, hanapin mo ang Panginoon. In other words, establish your relationship with our Lord Jesus Christ. Pangalawa, sambahin mo ng totoo ang Panginoon. Yung pagsamba na totoo, humahanto sa pagbabago ng buhay. Pangatlo, ialay mo yung pinaka-the best na alay na ibibigay natin kay Church. Huwag na po natin hayuin ang damdamin ng Diyos sa buhay ng natin. Kung meron ka mga bagay na ginagawa na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, itigil mo na yan. Amen? Iisa ang dapat na mindset natin, mapaligaya natin ang Panginoon Diyos sa buhay natin. Tayo po natin.
Sige po, tayo po ay manalangin. Purihin ka aming Diyos na dakilang. Salamat po dahil ikaw ang unang nagbigay. And we cannot outgive God. Ibinigay mo po ang the best. Ibinigay mo po ang aming Ama sa langit, ang aming Panginoon Jesucristo. Salamat po Panginoon Jesucristo. Dahil ibinigay mo po Panginoon ang iyong sarili. Ialay mo po ang iyong sarili. Alang-alang sa amin. Kami na walang kapag-asa. Ikaw Panginoon ay nagbigay ng pinaka-the best at ang buhay mo na Panginoon. Ang aming panalangin. Hayaan mo po na maranasan po namin ang tunay na diwa ng iyong kapanganakan. Na amin po Panginoon Diyos na ikaw ang siya naming sasaliksikin sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Ikaw ang aming sasambahin at ikaw o Diyos ang aming aalayan ng pinaka-the best na aming maiaalay sa iyo. Salamat po ng marami at sa iyo po namin lahat ito'y pinagkakatiwala. Hayaan po namin po Panginoon na ma-enjoy po namin ang atmosphere na ito, ang celebration na ito Panginoon, for us to become a channel of blessings of God. Bless us all together. Ang ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsambat, kalwalhatian. Ito po ang aming samo at panalangin. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Lahat ko'y magsabi na Amen. Amen. Amen.